So, sino po ang handa na sa salita ng Diyos? Amen. So, nung mga nakaraan po, tuloy-tuloy po ang ating mga series patungkol sa paghikayat at pag-harvest ng kaluluwa para sa Panginoon. And hindi pa rin po tayo lalayo sa ganong topic. Nung nakaraan nga po ay tinalakay ni Bishop about the loss na marami ang nawala. Marami ang nawala. Kuminsan nakikita natin nagwawala pa nga. Marami ang nawala. Pero ang punto dito, kung handa ka bang magpagamit sa ubasan ng Panginoon para hikayatin ang mga nawawala patungo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kasi kung babasahin po natin yung Matthew chapter 28, verse 18 to 20, ito po yung pinakamandato, nais mangyari ng Panginoon bago niya lisanin ang mundong ito at magtungo sa langit. Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything." Ready na po ba tayo? Parang banda rito lang po yung nag-i-amen. Ayaw nyo ba nun yung mag-harvest tayo? Sino ba may gusto lang mag-harvest? Kasi pag may harvest, merong blessing. Diba? Pag may harvest, dito sa mundo, pag huma-harvest, meron kang makakain, meron kang makikitain. Ganon din po sa Panginoon. Pag nag-harvest tayo, meron tayong blessing sa Panginoon. Ang hinihintay niya lang ay yung kumilos tayo. The movement. Kasi hindi lang siya the move. Kapag move kasi, minsan lang. Minsan mo lang gagalawin, minsan mo lang gagawin. Pero pag sinabi nating movement, tuloy-tuloy dapat yan. Dapat nagpapatuloy na sa bawat araw, ginagawa natin kung ano yung pinaka nais ng Panginoon, yung pinaka pinapagawa niya sa atin. Actually, hindi naman yung pagtugtog dito yung pinapagawa talaga ng Panginoon eh. Yes, masarap ang sumamba kapag merong banda. Yes, masarap kumanta. Yes, masarap sumayaw. Kahit na kuminsan parehas na kaliwa yung paa, di ba? Yes, masarap yung magpuri sa Panginoon. Pero talaga bang nangyayari ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin? Kasi kung titignan natin, hindi ito yung ang paghayo, hindi kailangang nag-iisa ka. Meron kang kasama. Kaya nga kapag nagbi-visitation, madalas si Bishop or kami po ay merong mga kasama. Kasi, kumbaga, kapag hindi po dahil kung bawal kay Bishop yung pagkain, yung isa po yung kakain. Kundi, kailangan po meron kang kasama dahil hindi mo kaya mag-isa ang laban. Diba? Hindi mo kayang mag-isa. Kaya nga, hinihikayat tayo ng Panginoon sa umagang ito na humayo na tayo. Ready na po ba kayo sa paghayo? Kasi ang pinagpapala ni Lord, yung mga ready.
Tama po ba? Yung mga ready na, tignan mo nga yung katabi mo kung ready na. Nasa intro pa lang po tayo. Kung ready ka na, ibig sabihin, kaya mo na. At naniniwala ako na kaya mo na. Kung minsan nahuhuli lang yung ready ka na. Kaya kailangan sa umagang ito, pinapaalala po sa atin na humayo na po tayo. Sabi niya po sa verse 18, all authority in heaven and on earth has been given to you. Meron kang authority galing sa ating Ama sa Langit. Kaya hindi pwedeng hindi ka ready. Kaya hindi pwedeng hindi ka ihahayo ng Panginoon nang hindi ka handa. Ibig sabihin, yung otoridad na meron sa'yo ay galing sa kataas-taasan. At kailangan angkinin mo yon. Na ang ihahayag mo sa mga tao ay hindi ang iyong sarili, kundi ang Panginoon natin. Kaya kailangan hindi ka nahihiya. God gave us the word. Ibig sabihin, we have to begin the movement. Meron na tayong otoridad galing sa langit. Pinahihintulutan na tayo ng Panginoon noon pa man. Kailangan na nating simulan ang paggalaw. Kaya nga po, mamaya, siguro meron po tayong evangelism. Praise God kung makakasama po tayo lahat. Kung meron man tayong mga labahin, pwede pa naman natin gawin yan bukas. Kung meron man tayong mga bisita, sabihin niyo po, kami po ang pupunta sa inyo. Di ba? Para hikayatin din sila sa kaharian ng Panginoon. Kasi everyone, ang bawat anak ng Diyos ay gagamitin niya. Naniniwala po ako. Kung minsan, hindi pa panahon, dahil talagang hinuhubog pa ng Panginoon, pero kasama sa training to eh. Whether bago ka mang mananampalataya, or matagal nang mananampalataya, kailangan nating simulan ulit. Natenga man tayo ng mahabang panahon nung nag-pandemic. Pero ito na po yung panahon para sumulong tayo ulit. At ihayo, ilapit sa tao ang kaharian ng Panginoon. Begin the movement and bring the souls to God. Ito po yung pinaka-nais niyang mangyari. Na ilapit natin sa ating Panginoon ang bawat kaluluwa. Kaya nga, napakaganda po kung yung sinasabi po ni Bishop nung tayo po ay, nung nagsimula po ang taon, na each one bring one, kung talagang i-embrace natin yon, talagang gagamitin natin yon, na yung kahit na yung mga kaanak-anakan natin, kaapu-apuhan natin, magdadala ng isa. Naniniwala po ako, next Sunday, hindi po tayo kasya dito. Di ba? Baka nga kapag ganun po ang nangyari, madala natin yung mga kapitbahay natin, madala natin yung ating mga kapamilya sa Panginoon. Buong angkan mo, madala mo sa Panginoon.
Hindi na tayo magkakasya dito. At baka talagang makita ng Panginoon yon. Baka ibuhos niya na yung pagpapala dahil alam niyang ready na ang San Raimundo sa bagong building, di ba? Kasi naniniwala po ako, meron lang inaantay ang Panginoon na galaw natin. At yun yung mangyari yung kalooban niya. Na maidala natin ang mundong ito sa kanyang kalwalhatian. Bring the souls to God. And at the same time, become a disciple. Actually, ito po ay become a true disciple. Dapat. Marami kasing nagsasabi, disciple ako ni ganito. Disciple ako ng ganito. Pero kung disciple ka ni Lord, gagawin mo kung ano yung tinuturo niya sa atin. Gagawin natin kung ano yung nais niyang ipagawa sa atin. Amen po ba? Magsabi nga po ng amen yung mga obedient. Yung mga masunurin, yan. Alam ko wala sa kabataan yata eh. Totoo po ba yun, mga nanay, tatay? Kasi kung tunay na obedient tayo, isang way yon para maging disciple tayo ng Panginoon. Kung ginagawa natin yung nais niyang mangyari, kung ginagawa natin yung kautusan ng Kanya. Especially sa pamilya po natin. Dahil naniniwala po ako na kung meron man tayong unang babahaginan, walang iba kundi ang pamilya po natin. Kasi po, sila po yung unang pinakamalalapit sa atin. At kung madadala natin sila sa Panginoon, praise God, makakasama mo sila sa langit. Diba? Makakasama natin sila. E papaano kung tumahimik tayo sa loob ng ating tahanan? Tayo nagsasaya sa langit, tapos sila nasa impyerno. Di ba tayo nalulungkot sa ganong sitwasyon? Yung nauna ka nang nakakilala sa pamilya mo, nauna ka nang naging disipulo ng Panginoon sa pamilya mo. Masaya kang naglilingkod sa Panginoon. Yes, nakakapagdala ka ng mga kaluluwa sa Panginoon. Pero nakakalungkot naman isipin kung mismong pamilya mo, hindi mo na bahaginan ng salita ng Diyos. Kaya nga, sa buhay natin, maging tunay na disipulo tayo ng Panginoon. Yun ang panghihikayat sa atin ng Panginoon at kautusan ng Panginoon sa atin. Dahil meron na po tayong otoridad galing sa langit. He gave us the word. Sabi po sa Mark chapter 16, verse 15, and He said to them, go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Ito po yung bago siya pumunta sa langit. Ito po yung iniwan niyang salita sa atin. Proclaim the word of God. Tapos magpre-pray lang sa handaan, hindi natin magawa. Proclaim the word of God. Noong mga nakaraan po, nakikita ko po panay recording na lang ang naisesend natin sa FCC group chat.
Dahil po ba yun sa walang data? Or nahihiya po tayong makita ang mukha natin? Hello? Hindi ko naman po, tawag dito, pinupuna, pero maganda po siguro kung meron tayong nakikitang mukha. Diba? Yung, kumbaga, ayaw nyo bang makita yung mga magaganda nyong mukha? Yung mga pogi nyong mukha, yung mga pinagpalang mukha. Diba? Ganon din po kasi ang mangyayari kapag tayo ay humayo na. Yes, makikita nila tayo physically. Pero ang tunay na itataas sa buhay natin ay ang Panginoon. Dahil meron ka ng otoridad galing sa Panginoon. He gave us the word. And at the same time, He gave us the way. Sabi niya po sa verse 19, therefore, go and make disciples. Hindi niya sinabing make members. Diba? Hindi niya rin sinabi na make mga taga-upo, diba? Pero sabi niya, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Tayo po bilang mga anak at lingkod ng Panginoon, He gave us the way kung papaanong maliligtas ang isang tao. Kung papaano natin siyang ihahatid sa ating Ama sa Langit. Kung papaanong ikaw ay gagamitin ng Panginoon sa buhay ng mga kaluluwang ito na wala pa sa Kanya. At hindi ka ba excited doon? Hindi ba exciting yun? Yung gagamitin ka ni Lord. Pag ginagamit ni Lord, sabi nga sa Bible, pinagpapala ni Lord. Pag pinagpapala ni Lord, ginagamit ng Panginoon. Kaya dapat kapag tayo nakakakita na pinagpapala yung kapatid natin, hindi tayo maiinggit dapat dun sa pagpapala niya. Makigalak tayo, sabi sa Biblia. Mas mainggit tayo kung ano yung ginagawa niya para sa Panginoon. Mas mainggit tayo at yun yung kopyahin natin. Hindi yung kung ano-ano yung kinokopya natin sa TikTok. Ngayon may TikTok shop na. Mas mura daw kasi ang bilihin doon. Di ba? Mas kumikita na si TikTok daw kaysa kay Shopee, kaysa kay Lazada. Yung nanay ko nga po kung minsan nahuhuli ko po, nagtatago na po sa kwarto nila ading, nagla-live, ay nanonood ng live. Hindi kung ano-ano yung mga tinatangkilik natin. Mas tangkilikin natin kung ano yung tunay na nagbibigay ng pagpapala sa atin. Yes, hindi masama. Hindi masama kung ano man yung mga nakikita nating magaganda dahil one way para ma-enjoy natin ang buhay, ma-enjoy natin ang pagpapala ng Panginoon yan. Pero mas binibigyan ba natin ng oras yung mga bagay na yon kaysa sa paglilingkod sa Panginoon? Or mas maganda na bigyan natin ng oras ang paglilingkod sa Panginoon para maihatid natin ang mga kaluluwang wala pa sa Kanya tungo sa Kanyang kaluwalhatian. Kasi meron na tayong pinanghahawakan na kautusan galing sa Panginoon. And He gave us the way kung papaanong maliligtas ang mga taong ito. So fetch His vision. Fetch God's vision. Kailangan
yung mga nagiging panaginip natin ay pangitain na galing sa Panginoon. Upang mas lalo nating masundan kung ano yung plano niya. Kung ano yung nais niyang ipagawa sa atin. Pinapakita po niya yan, especially po sa ating mahal na bishop. Minsan yung V nagiging B eh. Lalo na sa tinalaga niya nating ama-amahan natin dito sa church. Dahil naniniwala po ako na kapag hinayo ka ng Panginoon, ipapakita niya sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Ipapakita niya sa'yo kung ano yung mga kailangan mo, mga preparasyon na kailangan nating gawin para maihatid natin ang mundong ito sa kanyang kalwalhatian. Katulad ng mga nasa Bible, for example na lang po kay Joseph the Dreamer, na kung saan binigyan siya ng kakayanan ng Panginoon para makabasa ng panaginip. At nabasa niya yung panaginip ng kanyang kapatid hanggang nakita niya kung ano yung magiging kapalaran niya. Sa panahon natin, usong-uso yan. Maraming nagbabasa ng panaginip. Yun lang ang nakakalungkot. Tapos pagtatanungin, wala po akong maalala, Your Honor. Madalas yung pag ginagamit ka ng Panginoon, ipapakita niya kung ano yung magiging katungkulan mo sa kaharian ng Panginoon. At wag po nating sinasalwalang bahala to. Wag po nating binabaliwala ito. Once na meron kang pangitain galing sa Panginoon, pag-aralan po natin. Upuan po natin. Dahil dyan po manggagaling kung papaano kang gagamitin ng Panginoon at kung papaano kang pagpapalain ng Panginoon. Huwag po nating babaliwalain ang mga pangitain na ito na galing sa Panginoon. Fetch His vision, follow His steps. Huwag po tayong lumalaktaw-laktaw. Dapat steps by steps, sinusundan po natin yan. Kung minsan, para lang tayong bumubuo ng isang aparador. Mga nakaraang mga buwan po ay nag-order po si pastora ng mga aparador na maliliit. Sa akin niya po pina-assemble. Kuminsan yung pang-ibaba na ilalagay ko sa pang-itaas. Yung mga paa na ilalagay ko sa gilid. Kasi hindi ko pa po nakita yung instruction nun. Ganon din po tayo sa Panginoon. Kung hindi natin makikita yung mga instruction niya sa atin, hindi natin masusundan yung steps by steps. Pero buti na lang, meron siyang mga pangitain sa atin. Pinapakita niya kung ano yung tamang procedure, kumbaga. Yung tamang landas, tamang gagawin natin, na susundan natin, at kailangan yun lang po yung susundan natin. Doon lang po tayo nakafocus. Kasi kung titingin pa tayo sa ibang daan, maliligaw po tayo. Kailangan steps by steps, huwag tayong lalaktaw ng isa para mapabilis.
Dahil kada steps niyan, meron talagang plano ang Panginoon. Bawat hakbang natin, merong gagawin ang Panginoon. Merong nais ipakita ang Panginoon. Kada hakbang natin. Pag linaktawan natin yan, mamimiss natin yung tunay na gustong ipakita ng Panginoon sa ating buhay. Steps by steps, follow His steps, and finish the race. Sabi po sa 2 Timothy 4:7, I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Totoo nga po na kapag tinatakbo natin yung takbuhin ng pananampalataya natin sa Panginoon, magiging tunay na disipulo ka ng Panginoon. At kung tunay na disipulo tayo ng Panginoon, tagasunod ng Panginoon, yung takbuhin na yan, hindi lang nag-aabang sa dulo si Lord. Kasama natin siyang tumatakbo. Inaalalayan niya tayo lagi. Akala lang natin kung minsan nasa dulo ang Panginoon. Pilit nating inaabot. Pero hindi. Kasama po natin siyang tumatakbo sa buhay. Sinasamahan po tayo lagi ng Panginoon. Kailangan lang nating tapusin ang ating takbuhin para maipakita natin sa Panginoon na handa na po tayo sa susunod na chapter ng buhay natin. Lalong-lalo na po sa paglilingkod po natin sa Panginoon. He gave us the way. And in verse 20, sabi niya po doon, teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Parang nagsacycle lang po, no? Kanina, He gave us the word, then He gave us the way. Ngayon po, He gave us the work to teach these nations about God, the gospel of God. Ito po yung talagang pinakatrabaho natin. Yung tuturuan natin ang mga kaluluwang ito kung ano yung pinaka nilalaman ng Biblia, kung sino yung pinaka nilalaman ng Biblia. Ang katuruan ng Panginoon, kailangan kumalat po. At isa ka sa gagamitin para mapalaganap ang salita ng Diyos dito sa lupa. He gave us the work. Ibig sabihin, commitment is important. Dapat meron po tayong commitment. Committed dun sa work ng Panginoon. Kung minsan kasi, kumikitid na lang tayo. Kasi, mas gusto pa nating gawin yung mga bagay dito sa mundong ito kaysa sa mga bagay na alam nating maitataas natin ng Panginoon sa buhay natin. Nakakalungkot isipin na madali tayong madistract ng mga bagay sa mundong ito. May magno-notification lang sa cellphone natin, tuloy-tuloy na yan. Meron lang magtatawag sa'yo na kumari mo, kumpari mo, tuloy-tuloy na yan. Kuminsan kailangan lang nating tumanggi. Ang nakakalungkot isipin,
Kung minsan yung pagtanggi natin, hindi sa mga bagay na nakikita natin sa sanlibutan. Yung pagtanggi natin, kung minsan nasasabi natin sa Panginoon, na may pinapagawa ang Panginoon sa atin. Pero parang nagiging intro tayo ng Lion King kung minsan. Alam niyo po yun, yung sa palabas na Lion King, yung introduction niya. Madalas nagiging ganun tayo. May inuutos sa atin, lalo na sa mga kabataan. May inuutos sa atin, sasabihin natin, mamaya na. Kung minsan nagiging ganun tayo eh. Napapakanta ka na lang. Sana po mas matutunan natin na tanggihan kung ano man yung nakikita natin sa mundong ito at bigyan natin ng oras. Bigyan natin ng tunay na commitment. Ang pinakatrabaho natin para sa Panginoon. Bigyan natin ng oras yung tunay na gagawin ng Panginoon para sa mundong ito. Dahil gusto kanyang gamitin. Kasi wala nang ibang gagamitin ng Panginoon kundi ang mga anak niya. Wala nang gustong gamitin ng Panginoon kundi ang mga tunay niyang lingkod. At isa ka doon. Isa tayo doon. So bigyan natin ng commitment. Sabihin mo sa katabi mo, isa ka doon. Isa kang lingkod ng Panginoon. Totoo yan. Huwag mong ikakahiyayan na isa kang lingkod ng Panginoon. Dahil simula nung tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin, naging anak ka ng Diyos. At naging lingkod ka ng Diyos. Commitment is important. At the same time, concern to the God's people. To God's people. Bilang isang lingkod, ang pinakatrabaho po natin ay maglingkod, syempre. Hindi lang sa ating Ama sa Langit, kundi sa mga tao na pinagkatiwala nila sa atin. Kundi sa tao na kung saan nais niyang dalhin natin sa ating Ama sa Langit. At the same time, confirm salvation. Dapat iyakin natin ang kaligtasan na matatanggap ng tao, ng mga kaluluwang ito. Kailangan maihatid natin sila. Kailangan madala natin sila sa kaluwalhatian ng Panginoon. Dahil ito yung pinaka-purpose natin kung bakit tayo nabuhay. Ito yung pinaka-gustong mangyari ng Panginoon. Yung makilala ang Panginoon sa mundong ito bilang isang Diyos at tagapagligtas ng mundong ito. Nais kanyang gamitin. Nais niya tayong gamitin sa kanyang kaharian. At wala nang iba pang gagamitin ng Panginoon, kundi ang bawat isa. Ang tanong na lang, ready ka na ba? Kasi yung mga ha-harvestin natin, ready na. Ready na sila. Marahil ay hinihintay ka niya
at hinihintay ka ng Panginoon na kikilos. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do." Bilang mga anak at lingkod ng Panginoon, kailangan nating magpasakop sa tunay na layunin ng Panginoon. Kung bakit siya namatay sa krus at nabuhay na muli. Kung bakit ninais niyang isakripisyo ang kanyang kaisa-isang anak para magkaroon tayo ng kaligtasan. Na yes, ini-enjoy natin ngayon. At mas i-enjoyin pa natin sa langit. Pero ang tanong, paano naman sila? Paano naman yung best friend mo? Paano naman yung kapamilya mo? Paano naman yung mga taong nakakakilala sa'yo? Tumitingala sa'yo? Paano yung mga katsismisan mo? Paano yung mga kabarkada mo? Nag-i-enjoy ka sa langit tapos sila makikita mo nasa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Pinaka nakakalungkot na sitwasyon. Lalo na kung sa inyong mag-asawa, ini-enjoy mo yung kaligtasan ng Panginoon. Tapos yung asawa mo nandoon. Kaya church, ang pinaka encouragement ng Panginoon sa atin, huwag tayong tatahimik. Kailangan maihayag natin sa mga taong ito kung sino ang Panginoon at Diyos natin na sinasamba. Dahil yun yung pinakamandato sa atin ng Panginoon. Yun yung pinakanais niyang mangyari. Yung maihatid natin ang mundong ito sa kanyang kaharian, sa kanyang piling. Tayo pong lahat ay saglit na yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin na tinawag mo kami, Panginoon. Tinawag mo kami sa mas malawak, mas malaki na tungkulin, Panginoon, para sa iyong kaharian. At alam po namin na may nais kang mangyari, Panginoon. Hindi lang sa buhay ng bawat isa, kundi sa buhay ng aming mga kapitbahay, sa buhay ng aming mga kaibigan, higit sa lahat, sa buhay ng mga kapamilya po namin, Panginoon, na maihatid namin sila sa iyong piling, Panginoon. Magkaroon ng tunay na kaligtasan, Panginoon. Hindi lang sa aming mga buhay, kundi sa buhay ng bawat tahanan, Panginoon. At hayaan niyo po, Panginoon, na kami po ay inyong gamitin. Patuloy na palakasin niyo po ang aming loob, ang aming pananampalataya, para maihayag namin, Panginoon, ang kalooban mo sa buhay ng mga taong ito na wala pa sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. At patuloy na dalangin namin na ito'y magsilbing aral na tumanim sa aming mga puso at sa aming mga isipan at lumabas, Panginoon, sa aming mga gawa nang sa ganun maparangalan ka po namin sa aming mga buhay, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pagpalang umaga po sa ating lahat.